voucher sa check number para di tayo magtagal. So, yun lang naman, sunod-sunod naman yan. So, ayan lang para tayo mabilis. So, let's move on. Move on. So, ang sunod natin is si 506. So, hanapin natin si 506. So, ito yan. Water Corp, 700. So, paste ko lang siya dito. So, pag tubig, kasama siya sa utilities payable. So, dito, wala siya dyan, no? Diba? Utilities payable. 700. So, dito, 700 din. Ay, sorry. 700. So, tingnan natin. Yung cheque, utilities payable. Ito ba yun? Ayan, November 11, 700. X ko lang siya. Ang nagang pa. Then, si resibo or payment slip, makatunayan tayo nagbayad. Hanapin mo rin. Kung nasan man siyang lupalop. Ayan, Water Corp, 700. So, ito yun, official receipt. X ko lang siya. Okay. Next ay, saan na tayo? Diyan, check tayo sa check voucher. Check voucher number 7. Electricity usage din. Same lang siya ng tubig, utilities payable. X31. Ito yun. Ayan. 31. So, same lang to. Copy ko lang to. 31. 31. So, anong utilities payable? Anong number niya? Account number. Tingnan natin. Utilities payable. Ayan, 220. So, may nagtanong sa akin, bakit daw naka-payable yung utilities, 'di ba? Basically kasi dati yan ay naka-expense pag babayaran mo na siya agad. Dito kasi sa problem na 'to, yung utilities natin, nagamit na natin siya or na-expense na natin siya, kaya babayaran na lang natin siya. Sabihin, na-expense na siya natin. During ano kasi, end of the month, nagkakaroon ng adjustment entry. Doon yun, makikita niyo sinasabi ko, kung bakit siya naka-payable na pag naggawa tayo ng adjustment entries. Pero kung babalikan nyo yung ating beginning balance, meron tayong utang, ito, utilities payable, saan na yan? Ayan, na 3.8, di ba? Kasi nga, na-expense na natin siya nung October, kaya siya ay babayaran na natin, kaya siya ay naka-payable pa dito, naka-credit. Ayan, di ba? Credit siya. Credit 3.8. Pagdating dito, sa Cash Bismarck Journal, naka-debit na siya. Ayan, debit. Kasi nga, binayaran na natin yung ating utang na utilities payable. Kaya siya ay naka-debit na. Ibig sabihin, masisiro na yung ating utang. Kaya siya naka-payable. Na-expense na natin siya, kaya siya naka-payable na. So, kaya siya ay masisiro. Yun. Sana naliwanagan kayo. Makikita nyo naman sa adjustment kung bakit siya ay naka-payable na. Next, 508. Yan, 508, ayan. Payroll, ayan, sweldo yan. So, mahalaga to. Ayan. X ko lang siya muna. Ayan, dito ko siya lalagay. Ay, hindi ko pa ito naging yung dito muna pala. Sorry. Yung check pa nito hindi ko na ilagay. Hanapin ko muna, check. Ito, si Bafalco. Hanapin natin yung resibo o meron siyang resibo. Falco, Pimentel. Ayan, 3-1. Official receipt. Ayan, dito tayo sa payroll.
Payroll, 24,000 total. Ito, mahalaga to, 23,050. Yun yung total niya. So, pwede mo siyang ilagay dito na agad. 23,050. Yan, paano ka mali. Dito, pwede mo ilagay dito ay payroll. Yan. Salary expense. Ay, sorry. Pag nga pala dito, ay ito, lahat na dyan ko ano. Pag dito ka naglagay, dito sa column na to, hindi mo na patulad dyan ng number. Check na lang siya. Kasi mamaya, iyan, dito natin ilalagay. Ano ba yan? 215. Dito mo ilalagay yun eh. 215. Yan. Kaya dito, check na lang siya. Okay. Payroll. Salaries, expense yun. So, dito, sa data, ay, ayan. Yung payroll ay 24,000. Okay. Salaries expense dito. 24,000. Then, meron siyang, ay, sorry, hindi yan. Ay, wala. Ayan. Pag-ibig at PhilHealth. Ang Pag-ibig at PhilHealth, same lang naman siya, di ba? SSS, Pag-ibig, PhilHealth. So, add mo lang yan, 950, naka-parenthesis siya. So, dito, ganun din. Naka-parenthesis. 950. Ayan. Naka-credit siya. Ayan. Diba? Debit, credit. Debit, minus credit, equals, ayan. Yun yun, total nun. Okay. So, yung check, hindi ko pa nakukuha. Kami ko muna yung check niya. Ito yun. Cash. So, ito yung muna ng check. Parang wala siyang wala ditong source document ng pinagbayaran or payroll. Sa partnership meron eh. Dito parang hindi ko nalagyan. So, okay lang naman. Sa assessment di ko tanda kung meron eh. Kaya partnership kasi napunta sa akin. Kaya hindi ko tanda kung meron. Pag may nakita kayong source document na pinagbayaran ng payroll, ito na nga ito para man lang maghanap. Okay lang naman. Ano meron dito? Meron pala, kaya pala. Sorry, pala ko nakita. Okay. Tapos na? Anong number ba nun? 8. So, 9 na tayo. Sa 9, check voucher ng 9. Ayan. Invoice, Furco. Sir Furco, 30,000 invoice. Medyo ano to, kulang ang data. Tingnan natin. Kung anong meron dito. Furco lang. So, hanapin natin yung check-in niya. Ito si Furco. So, malamang sa malang ito ay accounts payable. Sino natin yung pinagbayaran natin kay Furco? Accounts payable yan malamang. Ayan, accounts payable. Accounts payable to. Ayan, may utang tayo dati. Karoon tayo ng utang. Kung matatandaan nyo, sa subsidiary ledger, dito yun, no? Utang, pakita ko lang. Alam ko may utang tayo dyan eh. Ayun, 30,000. Si Furco. So, yan. 30,000 ito yun. Si Furco yun. Nakita ko lang. So, dito sa cash disbursement, yun din nalagay natin. Dito. Pwede mo lagay dito si Furco. Yung company kasi mahalaga siya. 30,000. Meron ba dito akong payable? Meron nandito.
30,000 din. Okay na, konti na lang. Apat na lang. Next, 10. 10. Serecto. Ayan, accounts payable din yan. So, kunin ko muna yung check. Mamaya natin ano. Ayan. 208,296. Then yung resibo niya. Lagyan na rin natin. Perco. Ah, recto pala, recto. Okay. Recto pala. Okay. So dito, unahin natin ilagay yung amount. 208,296. Dito na siya ilagay. 208,296 ba? 208,296, tama. 296, okay, tama. Sino to? Si Recto. Ito company. Okay, dito na tayo maglalagay. So dito, ang nakalagay daw ay, ayun, huwag na to. So wala dito tayo makikita. Dito tayo. Makita. Ay, naiwanan. Delete ko muna to si ano ha. Kasi makita. Ayan. Ito nga. Pay Recto. So invoice number daw 210. So kasi nga nung una ito yung invoice number natin, meron siyang discount. Ayan. No 2001. So ito inalagay natin sa accounts payable, 210,400. 210,400. Then meron daw siyang discount na 204 at 2,104. 2,104. Okay, so dapat ito ay total nun. Ilang dalawa? Check natin ha. Yan. So, 2,400 minus discount. Ayun, tama naman. 2,008,296. So, credit, dalawang credit. Pag in-add mo siya, equals debit. So, balance siya. So, nagkaroon siya ng discount. Kaya siya ito lang accounts payable na niya. Ito yung binayaran niya. Pero accounts payable niya, yung pala yung 210. Okay, konti na lang. Next, 11, Pimentel, VAT. Ano to? Cash purchase. Ibig sabihin, wala tayong utang. Bumili tayo ng stocks or ng pangbenta natin. So dito, hindi mo siya pwedeng ilagay. Ay, dito pa nalagay sa kabila. Mali. Ano ba dito? Tama dito. Hindi ko nalagay yung check. Kaya mo na. Namalagay yan. Okay. Pimentel cash input VAT 6,800. So dito 16,800. Dito hindi mo sa pwedeng ilagay yung yung company kasi wala mo tayong utang. So dito pwede mo lagay dito ay cash purchase. Purchase. Ayan. Or purchase na lang. Tingnan natin yung number niya on title. Ayan, 501 purchases. So 501. Para di kayo malito, tanggalin na yung cash. Purchase na lang. Ayan. Magkano daw? 15,000.
Dito yung 1 input path. Ay, wala pa input path dito. Siya nga pala. Baba natin to. Input path niya ay 1.6 ba? Balikan ko lang. 1.8. 1.8 pala. Mali pa. 1.8 kasi 15, 16,800. Tama. So ito, baba natin. Yan. Input path. Input bath kasi tayo bumili, pumasok. Input bath. Lahat naman sa cash disbursement, input bath ang ginagamit. Okay. Okay na. Kunin ko na yung cheque, hindi ko pa nakukuha. At si Pimentel pala, hindi ko nakuha kanina. Ay, ito na nga pala yun. Si Pimentel. Nalito na. Yan. Cheque. Then, resibo. Resibo din yan. Ayan, si Pimentel. 16.8. Yan. Next, 12. Dalawa na lang. 12. Ano ba si 12? Yan. Invoice. Accounts, ano din to? Accounts payable. Ito yung utang natin. Accounts payable. C. Skin yan. Hanapin mo natin yung cheque. Laki-laki nito, 114,000. Si senior high school ko. Company. Yan. Control Z. Mamaya nga. Lagyan na natin to. So, ang total niya ay 114,240. Lagyan na natin para hindi kayo malito. Hanapin ko lang dito. Yan. 114,240. Yan. Ito na to. Yan. Sino siya? Senior high school. Company. So, check na natin to. Cost payable yan eh. Input path 115 pala. Tingnan natin. Sabi dyan, may returns na 31,000. So, nilas lang naman yun. 145,600 minus 31,360. Ayan, 114,400. So, dito, pinakita na dito yung returns. So, di mo man siya ilalagay. Pinakita lang dyan kasi nagkaroon yan ng report na nagkaroon ng binalik yung product. So ito pa ang gagamitin natin, ililess mo lang siya doon para makuha mo yung accounts payable. So same lang siya dito. Dito, same lang. Ay, sorry. So 114,240. Tama ba? Kamit tayo ng ano eh. Okay, same lang yan. Nilas lang yung returns. Okay, last na. Ay, hindi ko pa yata nakukuha yung resibo nun. Senior high school. Ayan, ito. Hindi ko pala ano dito yung na-edit ng delete ko pala. Okay na yan. Last na siya. Last na check voucher. Bakit last na siya? Pero tatlo pa naman to. Kasi ito December na, November. So ito kasi December, gagamitin natin to sa adjustment entry. Yung mga yan. So dito na tayo, last na to. Payroll. Yan, 22,100. 22 22,100 nga. 2,100. So payroll.
Magkano siya? 24,000 din. Pero may ano yan. Hanapin natin. Saan na yan? Hanapin natin yung check voucher niya. Doon na kasi nakalagay yung details eh. Ayan, ito. Ayan. So SSS sa withholding tax, hindi mo siya pwedeng pagsamahin kasi hindi siya benefits, parehas. 'Di ba? Yung SSS, Pag-ibig, PhilHealth, ito yung withholding tax, so magkaiba siya. Ang SSS lang niya is 1,1. So dito mo siya ilalagay, naka-negative din siya. 1,1. Then, withholding tax, 800. Tama ba? Okay. Okay, tapos na tayo. Ayan. Ganun siya. Okay, hanggang ano lang siya, 13. So, paano natin malalaman kung tama ba yung pinaggagawa natin? So, basically, gagawin mo lang dyan, i-add mo lahat ito. Lahat ng cash, lahat ng credit, yan cash, dapat same yan dito sa lahat ng debit. So, pakita ko sa inyo. Sana tama tayo para tayo maghanap kung saan tayo nagkamali. Kasi pag di ka nagbalance, ibig sabihin, mali yung ginawa natin. O, ginawa ko. Try natin. 1,680 plus 84 plus 10,000 plus 13 plus 5,550 plus 38 plus 23050 plus 30,000 plus 208 296 plus 16,800 plus 114 240 plus 22,100. Total niya ay 445,216. 445. Ito ko muna ilagay. 216. 445, 216. Check. 445, 216. Okay. Discount. Baba mo lang siya dito. Wala naman siyang pinagkaiba. 104. Okay. So, accounts payable. Ay, nawala yung karyo ko. Accounts payable. Isang 30,000. Isang 210, 400. Isang 114, 240. 354, 640. Three, five, four. Mali. Ano nga? 640. 354, 640. Yan. Dito, 800. Nakaparenthesis, ibig sabihin 0 yan. So, ulit natin. So, 0 yan. Dito naman, 5,550 minus 950 minus 11. 3,500 na lang natira dito. 3,500. Dito, add mo lang yan. 48,000. Sundry. Ano natin si Sundry? 1,500 plus 180 plus 7,500 plus 900 plus 10,500. So, dito ito yung minus kasi ano, pares lang. Plus 3,800 plus 15,000 plus 1,800. So, 41,480. 41,480. Okay, so dapat ito ay same dito sa dalawang credit. Kulayan ko lang. So, dapat ito ay same dito. Kulayan ko lang siya. Para maganda. Ayan. So, add na natin. Plus 48 plus 35 plus 354, 640. 447, 320. 447, 320. Dito lang siya nilagay. Okay, so dapat ito same dito. I-add natin. 445
216 plus 2104. Yun, 447, 320. Same siya. Balance siya. Ay, salamat. Dito tayo mag-uulit. Okay, same siya, balanse. So, diretso na to. Pinakita ko lang doon na balanse. Hindi nyo kailangan isulat. For sa sake ng checking lang. So, buti naman siya tama. So, hindi tayo mahirapan. Kasi kung may mali dyan, mag-isa-isa tayong mag-ulit. Parang nung Corpo 1, may kamali yata ako. Isa-isa ko siyang inulit. So, dito, ayusin lang to. So, dito, wala siyang number. Sales expense. Tingnan natin. Sales expense. Ayun, 515. Lagyan na natin para alam nyo talaga kung anong ginagawa. Okay dito. 0 na. Hindi ko nilagyan yan. 0 naman na yan. So, pwede nilagyan tax bill 6 payable. Lagyan din natin. Payable. Tax payable. Ito, 205. 205. Then, accounts payable. Accounts payable, 201. 1. Then, discount. Purchase discount. 510. Then, cash. Anong cash? 101. 101. Okay, hanggang dito na lang guys. Tapos na yung cash disbursement journal. So susunod, tignan natin kung anong kasunod. Pwede natin itong ilipat na o pwede na namang magsimula tayo sa iba. So may natira siyang, tignan natin yung mga natira na source document. Check voucher 514, sabi ko nga sa adjustment natin gagamitin. Ito, adjustment din. Delete ko na to. Paano natin yung mga natira? Ito, sales invoice, official receipt. Yan, hindi pa yan. SSS, number 2. Yan, invoice. So, hindi pa yan. Diretso na to. Ano pa? Ito, diretso na rin. Diretso na to. Ayan. Kunti na lang. So, next video natin to tatapusin. So, yun lang guys. So, goodbye and God bless.